Sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na sinadya umano ni dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan na magsubmiti sa Malacanang ng listahan ng maling grade coordinates ng flood control projects. Kaya naman, imbes na 421, posibleng bumaba pa ang bilang ng ghost flood control projects. Ipapasubwena naman si Bunuan para sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Enero 19. Kapag umano, hindi dumalo ito, maaari siyang ipakontempt at isyuhan ng warrant of arrest para huliin at pabalikin sa Pilipinas. Ito na, nagkaloko-loko na. Ang pinagkatiwalaan ng Pangulo, niloloko lang talaga siya. Yung SONA ng Pangulo 2024, bakit niya ipinagmalaki yung 5,000 flood control projects na natapos na? Dahil buo ang tiwala ni Pangulong Marcos Jr. kay dating Secretary Bunuan. Pero mo yan, ipagmayabang mo sa SONA ang accomplishment ng DPWH. Ibig sabihin, tiwalang tiwala. Na nung pumutok na ang iskandalo, wala pa, hindi pa ni-relieve, hindi pa sinibak ni Pangulong Marcos Jr. si Bunuan dahil nga tiwala. Sabi natin, malinis si President Marcos for the sake of discussion lang. Nang dahil malinis siya, wala siyang ninanakaw na sabi ni Atty. Claire. Tapos, pinakamagagaling na presidente daw. Ay nako. This is command responsibility. Hindi pwedeng poros mabait ka na lang. Dapat kung leader ka ng 116 o 17 million Pilipinos, dapat may diskarte ka. Sobra kang mabait. Sabi nga ni Senator Lacson, may post akong nabasa. Nakikita ko ang sarili ko sa Pangulo. Sobra siyang mabait. At dahil sa kanyang kabaitan, inaabuso siya ng nakapalibot sa kanya. Ito ngayon ang nangyari sa atin. Kaya talamak ang korupsyon sa administrasyong ito. Kahit sabihin natin na malinis ang Pangulo, hindi nga siya nagnakaw, niloloko naman siya ng kanyang kabinete. Tingnan mo, executive secretary niya, yung matino, Atty. Vic Rodriguez, hindi nagtagal. Bakit umalis si Atty. Vic? Dahil sabi ni Atty. Vic sa kanyang libro Kingmaker, ang daming nakikialam. Yung mga walang naitulong nung kampanyahan pa, sila na ang naghari-harian nung nanalo na. Maraming mga appointees na gustong ipa-appoint na hindi naman qualified. Yun. Umalis si Atty. Vic, pinabayaan niya. Ito nang nangyari. Appoint ng appoint kung sinong na-appoint. Naka-appoint ng isang DPWH secretary na tignan mo, napakabait magsalita. Yung pala, ito na, Lacson na mismo nagsasabi na niloloko ni Bunuan ang Pangulo. May posibleng, may kinalaman si Bunuan sa flood control anomaly. Anong ginawa ng administrasyong ito? Hanggang immigration lookout lang, nagpaalam si Bunuan na umalis para pa-check up ba? Alasaldi ko na ngayon. Yung promise ni Bunuan na babalik, kung kailan ba yun, nakalimutan ko, last year pa, November 15 ata. Hindi na bumalik. Ngayon, ipapasubwena. Ay nako, we were not born yesterday. Ano pang silbi ng subwena ng Blue Ribbon Committee? Kung ako si Bunuan, babalik pa ba ako nito? Hindi na. Saan nyo hanapin si ano? Baka nakakuha na ng citizenship niya sa ibang bansa katulad ng ginawa ni Saldico. Sino ngayon ang tumatawa? Ang huling halakhak napunta kay Saldico, napunta kay Bunuan, ang Marcos Jr. administration na pinagmamalaki. Makukulong na sila bago magpasko. Walang nakulong.